Hi, magandang araw po muli sa inyong lahat. For our first reading of the day, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Yan, tingnan po natin. Balasahin lang po natin maigi ang ating baraha. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, third reading kahapon at yung ating insenso po, no? Talaga pong yan ay draining po yan. Nung ginawa ko yan, ano? Talagang nakaka-drain. Pero talagang pinagtiyagaan ko pong i-meditate yan at orasyonan para po makatulong po sa inyong lahat. Okay. Pili po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay, tabi muna po natin to. Pili po tayo ng angel number mo for the day. Huwag niyo po itong i-skip ha. Dito po tayo kumukuha ng energy. No? Kung minsan po nararamdaman niyo tumatahimik ako habang ginagawa ko to, ako po ay kumukuha ng energy sa inyo. Okay, 333. Madalas din po itong nabubunot. Kahapon para pong nabunot natin yung 3333. Pero this one po is 333. This is all about support, no? Ito po ay growth, creativity, joy, community, vision, and talents, no? Sa totoo lang po, seeing the angel number 333 is a sign that it's time to focus inward, no? Work on your skill, discover your talents, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contribution to your community. So dito po, ang nararamdaman ko po dito is all about support to yourself, to the community. Parang gusto niya po na bigyan ka ng ibang focus, no? Isa po to sa, ang gusto niya po ay mailabas mo
yung mga innermost skills, talents, ma-discover mo yan sa sarili mo para po ma-boost yung iyong self-confidence, yung self-esteem mo po na nawala, no? Yung inyo pong kumpiyansa sa inyong sarili ay magbalik at maramdaman mo po yung purpose mo ulit sa buhay, ano? At pag ikaw po kasi nakaka-contribute ka, you feel this sense of yung pangangailangan o yung ano sa'yo, no? Yung pangangailangan ng community sa'yo, no? And you feel a sense of parang meron kang fulfillment, no? Pag every time na nakakagawa ka to. So, instead of you na mag-focus po sa negativity, ay ini-encourage ka po dito na tingnan mo lahat ng talents mo para ikaw ay magkaroon ng growth sa sarili mo at maalis muna po sa negative thoughts, no? Yan po. Okay, so ngayon po ay titingnan na po natin ito, no? Ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Hatred, nako naman, ang aga-aga, no? Hatred, no? May tao po siguro sa ngayon ay nagtatampo sa'yo or nasasaktan ka po ba sa pag-ghost niya o sa ginawa niyang pag-ghosting sa'yo, no? Yung iba po kasi umaalis ng walang paalam, no? Naiintindihan ko po kayo, masakit talaga yung mag-ghosting, no? Hindi lang po ang pag-ghosting ay hindi lang din naman po ang pag-ghosting sa boyfriend or asawa, no? Palagi ka pong, sometimes ikaw po ay palaging nag-ghost or meron pong nangyayari sa'yo na parang hindi nagpapaalam, aalis, mapapamahal ka, tapos aalis ng walang paalam. Yung minsan iisipin mo na sana ba dumating pa, mas okay ba na hindi na lang siya dumating sa'yo kaysa nasaktan ka, nagmahal ka ng totoo, nasaktan ka. Marami pong ganyan, ano? Marami po tayong ganyang sitwasyon at hindi lang naman po yan sa mostly po kahit po sa iba mong kaibigan, ganun din po, no? Yung tuturing mong pamilya, lagi ka pong ganyan, no? Parang lagi mong tuturing na pamilya tapos mag-ghosting ka lang po, no? So, sa nakikita ko po dito, most of you ay may ganyang palaging pakiramdam, no? Masakit po yung gano'n, yung okay kayo. Pagkatapos po, ayan, bigla na lang, meron po ako nararamdamang energy dito, yung okay kayo, masaya kayo, talagang okay na okay kayo, tapos one day, hindi mo alam, bigla na lang nawala, bigla na lang nagbago, hindi mo alam kung ano yung nagawa mo. Yan po yung nakikita ko dito, no, na talaga pong ikaw ay naapektuhan at nasaktan, na frustrate ka po, no? I really know the feeling, no? Kasi nararamdaman ko rin po yung mga ganyan, ano? People come and go, no? Masakla po kasi may mga tao talaga na, ayan, no? Hindi mo po alam kung darating sa buhay mo nang hindi mo inaasahan o dumating itong taong to na hindi mo inaasahan sa buhay mo, tapos bigla ka na lang pong i-ghost, no? Yun po yung masaklap nun, yung wala naman kayong pinagkaawayan na matindi, wala po kayong tampuhan, bigla isang araw hindi ka na lang po niya kikibuin, no? Ayan po talaga, oh. Tapos may isip mo po yung inyong pinagsamahan na akala mo pang forever, no? Akala mo yung pagmamahal at respeto na meron kayo sa isa't isa ay pangmatagalan, ano? At you are looking forward, no, sa taong ito, no? Bigla na lang nalaman mo ay gano'n na lang ang ginawa sa'yo. Bigla ka na lang pong iniwan sa ere, no? At ito pong nangyari na to ay nagbigay po ng confusion sa'yo, no? Na bakit ka po ginanyan? Ano pong ginawa mong mali, no? Marami pong ganyan sa atin, ano, na talagang nag-iisip, ano bang ginawa ko? Ano bang maling ginawa ko, no? Parang hindi mo po alam kung ano yung ginawa mong mali, bakit ka biglang iniwanan. Pero sometimes po may mga tanong na hindi na po kasi nasasagot, no? It's better left unsaid, no? Kesa masaktan pa po tayo, no? There is emptiness and emotional loss. May nararamdaman ka pong emptiness and emotional loss sa mga nangyayari, no? Bakit lagi mong question sa sarili mo, ano bang kasalanan ko? Bakit ako laging naiiwanan, no? Maybe sa iyong person or
family or friends, no, lagi ka pong ganyan, no, naiiwanan o iniiwanan, ano, na ikaw naman po ay marunong magmahal, no. There is this stress, no, ikaw po ay talagang gustong-gusto mo na pong magpahinga, yan, no, sa mga ganitong klaseng tao o ganitong klaseng sitwasyon, pero hindi mo po magawa, no. Minsan, kahit anong ano mo sa tao, kahit ano po yung ginawa mo, pinaglaban mo, hinabol mo, pero it turned out na parang hindi ka lang pinansin, no? Maiintriga ka po bigla, anong nangyari, no? Saan ako nagkamali? Ang dami mo pong pagsisisi sa sarili mo. Sometimes, hindi po natin kailangan sisihin ang ating mga sarili, no? May mga tao lang po talaga na siguro dumating sa buhay mo para pasiyahin ka saglit, paramdam ang pag-ibig sa'yo at importante ka, mahal na mahal ka, pagkatapos po ay bigla na lang pong mawawala at iiwanan ka, no? Dinibdib mo po talaga ito, no? Dinibdib mo po talaga to at ikaw po ay nasaktan, no? There will come a time itong person na to, maiisip niya na wala ka namang ginawang hindi maganda sa kanya at lahat ng pagmamahal ay binigay mo sa kanya, no? Marirealize din po niya yan at one of these days, sabi ko sa inyo, or sa tamang panahon, yan po ay lalapit sa'yo, no? At talagang mararamdaman niya, no? Kaya minsan po, ayan, no, sabi nila, yung separation, napakasakit, no, kung pinaramdam niya sa'yo na ikaw ay mahal niya, napakasakit kung naging maganda yung samahan nyo, na akala mo ay authentic, nakatagpo ka ng authentic na samahan, nakaramdam ka ng authentic na suporta, pero sa huli, ikaw ay iniwanan ng ganun-ganun lang at walang pasabi. Yung masakit pa po doon, di ba? Yung kayo ay na-ghosting, ayan, no? Kayo ay iniwanan, walang explanation. Iniwanan ka na lang po sa ere, walang explanation. Parang hindi po mo maintindihan na confused ka, anong nangyari? Anong nagawa ko? Saan, anong nakasakit ba ako? O ano, no? Parang, ayun, no, leaving everything behind, moving on. Parang hindi mo po malaman-laman, ano bang ginawa ko, no? Anong nangyari? At bakit ganito yung nangyari? Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman mo, no? And mostly, talagang nakakasakit at masasaktan ka talaga, no? There is this deception and manipulation, ano? May manipulation akong nakikita dito at weakness, no? Talagang naniwala ka masyado na ikaw ay mahal ng taong ito, no? At bigla na lang isang araw, pagising mo nang walang pasabi, ay wala na siya sa'yo, no? Distracted ka, no? Talagang hindi mo alam, parang nasasaktan ka na hindi mo ma-explain, ano? Pero kang biglang nagkaroon ng anxiety, trauma, no? Parang too good to be true na andyan siya, hindi ka niya iiwanan, nakasuporta siya sa lahat, at yung confidence level mo sa samahan na meron kayo ay ganun-ganun na lang. Pero it turned out na hindi pala, no? Yan, no? Nagkaroon ka po ng sobrang confusion, na question mo po yung sarili mo, saan ako nagkamali? Bakit laging ganito ang tadhana ko? Bakit ganito lagi ang nangyayari sa akin? Hindi ba ako deserving mahalin? Hindi ba ako kamahal-mahal? Yan po ang mga tanong, no, sa kanyang isa iyong isipan sa mga oras na ito, no? Minsan po kasi hindi mo rin masisisi ang sarili mo kung makapag-isip ka ng ganun kasi sobra ka rin po magmahal. And sa nakikita ko po ay masakit at masaklap din po yung nangyayari sa iyo, no? Nakakaramdam ka po ng galit, no? Minsan pati sa sarili mo nagalit ka na, anong ginawa ko? Anong meron sa akin? Anong wala sa akin? Ano ba't ako laging ginaganito ng tao, no? Talagang masaklap po yung ganong sitwasyon, ano? Pero wala ka pong magagawa, no? Hindi naman po para ipagpilitan mo ang sarili mo, no? You just have to pray, kapatid, no? You have to pray na magiging maayos din ang lahat sa'yo, no?
Huwag ka pong ma-burn out and overstress sa mga nangyari, no? Hayaan mo na lang po at it will turn out to be okay, no? And there will come a time na mas magiging masaya ka po sa buhay mo. Magkakaroon din po siya ng resentment dahil may isip niya po na hindi ka naman po naging masama sa kanya, no? Dinibdib mo rin po ang loss and separation nyo, and huwag ka pong mag-alala, no? Makakaramdam ka po ng satisfaction, makaka-move on ka po from this, no? This is just a phase in your life, no? At sa nakikita ko po talaga dito ay may blessing pong parating sa'yo. Yan po ang inyong first reading of the day. Masakit po talaga ang mag-ghosting, no? At yan po ang ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para alam ko po at alam po natin lahat kung ano po ang inyong reaction dito. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me o magpaalaga, you may message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my only official and legit FB account. Diyan din po ay nilabas ko din po ang fake account ng Lady Elena na kung saan po ay talaga pong naghaanang i-scam at nag-hack po ng mga details nyo, kaya mag-ingat po kayo dyan, ano? Pag hindi nyo po siya pinansin sa aking na ginagaya niya po ako, maglalabas po yan ng iba ng mga doktor-doktor naman po, no? Kaya mag-ingat po kayong lahat. And also sa akin pong mga ever loyal, solid and faithful na Lady Elena family, mahal na mahal ko po kayong lahat. I love you all from the bottom of my heart. And nagpapasalamat po ako sa mga tunay na nagmamahal sa akin. Ramdam ko po ang inyong mga pagmamahal. Sa mga nagsasabi po sa akin na mahal niyo po ako. Ako po ay very grateful sa inyong lahat. At ganun din naman po ako sa inyong lahat. And kahit nasang lupalupan po ako, magbibigay po ako sa inyo ng reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. And to my ever loyal family, no, na-appreciate ko po yung loyalty nyo at na-appreciate ko po yung pagmamahal na meron kayo sa akin. And ang lagi ko lang naman pong payo sa inyo is just to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself, make yourself happy, and mahalin niyo po ang inyong mga sarili, ha? Always forgive yourself for trusting sa mga maling tao, for naniniwala kayo na kayo ay minahal at bubuhos niyo po yung pagmamahal niyo. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Nagmahal lang po kayo. Okay? Always forgive yourself. And always choose to love yourself, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for another set of reading. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert.
Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.